Miss, pareho tayong nalason. Ito lang ang paraan para mailigtas ang ating buhay. Patawad sa aking gagawin. Napakatuon ng pakiramdam. Napakaseryoso naman ang dating ng love game na ito. Sir, Tungkol kay matandang Shen, naayos na ba ang lahat? pasensya na po sir. Napaalis na po ang mga tao, pero hindi pa rin po mahanap ang mga dokumento. Huwag kang magmadali. Kasalukuyang mahina si Pei Xiaoqing dahil sa lason. Hindi na niya maiisip ang mga bagay nito. Ang mga dokumento, dapat na masira ang mga iyon sa lalong madaling panahon. Opo. Maliwanag po sa akin. Katatagan. Napakalakas ng loob mo, Shen Zhaozhao. Alam mo ba ang kasalanan mo? Anong lugar ito? Nahirapan si matandang Shen na palakihin siya. Wala talaga siyang utang na loob. Pulot lang siya sa kung saan-saan. Para sa akin, likas na masama ang pinagmulan niya. Tama ka. Sabi pa nga ng manghuhula, daladala niya ay kamalasan. Tumahimik kayo. Sa iyo, Shen Zhaozhao, tungkol sa kaso ng pananakit sa katulong na si matandang Shen, matapos kong imbestigahan, napatunayan na totoo ang mga ebidensya. Ayon sa batas, ikaw ay dapat parusahan. Sandali. Talaga bang napasok ako sa loob ng game na ito? Sabi ni Feifein, makakahanap ako ng partner sa larong ito? Tignan nga natin kung paano mangyayari iyon. Congratulations! Na-activate mo na ang karakter. Mula ngayon, ikaw na ang anak sa turing ng coroner na si Shen Zhaozhao. Sino iyon? Sinong nagsasalita? Ako ang love system. Pakisuyo. Akitin ang bida na si Pei Yi para matapos ang misyon ng pag-ibig. Ayaw kong makipag-date. Gusto ko nang bumalik. Sir, si Shen Zhaozhao po, mukhang nasasapian yata. Pakisuyo. Akitin ang bida na si Pei Yi para matapos ang misyon ng pag-ibig. May wala nang ang buhay dito. Love mission pa rin? Puro kakalokohan. Mga tauhan. Ilabas siya at parusahan ng malupit. Sandali, hindi ito ang... Ay, failed ang laro, i-activate na ngayon ang beginner benefit, magsimula tayo muli. Ang sakit. Paalala, kung muli kang mawawala, hindi ka na makakabalik kailanman sa tunay na mundo. Anong klaseng pangit na love game ba ito? Mga tauhan. Ilabas siya at parusahan. Maawaing hukom, wala po akong sala. Isa lang po akong mahinang babae. Kahit kailan, hindi ako nakasakit ng kahit anong nilalang. Paano ko naman gagawin ang ganoon kasamang bagay? Importante ang buhay ko. Kailangang mabuhay muna ako. Ngayon ka pa magsasabing wala kang sala? Hindi ba huli na ang lahat? Ikaw pala si Pei Xiaoqing. Karangalan na makita kayo rito. Paumanhin po at hindi ko kayo agad nasalubong. Hindi ko alam na bibisita kayo. May paglilingkod po ba ako? Wala lang. Nabalitaan ko lang na mahusay raw si Magistrado Wang sa paglutas ng mga kaso. Kaya pumunta ako rito para panoorin kayo. Pei, siya pala ang bida rito. Kaming dalawa kagabi ay. Maayos ang itsura niya. Tipo ko ang ganitong lalaki. Shen Zhaozhao. Nakahiga ka sa tabi ng biktima? Hawak ang sandata? At puro dungis ang iyong damit? Anong paliwanag mo rito? Tama po, sir. Ganun na nga. Ating gabi na. Maliban sa inyong mag-ama, sino pa ang pupunta sa punerarya? Ilayo na siya rito. Sandali lang. Maaaring mag-request ng autopsy upang linisin ang iyong pangalan. Ang countdown, 3, 2, 1, kumpirmahin na.
Gagawin ko. Magsasagawa ako ng autopsy. Isang hamak na tagabuhat lang. Marunong ka ba niyan? Nagsisinungaling ang mga buhay. Pero ang wala na ay hindi. Kapag nagkamali ako, malaya niyo akong parusahan. Pero kapag napatunayan ko, siguradong matutulungan ko kayong mahuli ang tunay na may sala. Nagdadahilan ka pa. Mga tauhan, kalad ka rin na siya palabas. Sandali. Hayaang gawin niya iyon. Kahit na nag-aral ako ng anatomy, wala naman akong alam sa autopsy. Paano ba gamitin ang mga ito? Hanggang aso lang ang nagawan ko ng operasyon. Siguradong tapos na ako ngayon. Para sa aking amo, i-activate na ang paningin ng tagasuri. System, habang buhay akong magiging tapat sa iyo. Mga tisyo ng balat? Mukhang bago mawala ang biktima, ay nakipaglaban muna siya. Mula kaliwa pa kanan ang pagkakasaksakang sugat. Alam ko na? Isang kaliwete ang salarin. Huwag kang gumagawa ng kwento. Isang tagabuhat lang ng bangkay. Anong alam mo sa ganito? Alam ko na kung sino ang salarin. Tingnan ninyo po ito. Sa ilalim ng mga kuko ni Matandang Shen, ay may mga bahid ng balat na nagpapatunay na bago siya mawala, ay nakalmot niya ang salarin. At ikaw naman, sa mismong pulso mo, ay may bakas ng kalmot. Hindi ba napakasuwerte naman ang pagkakataong ito? May kalyo sa kaliwang kamay dahil sa panulat. Pero wala ito sa kanang kamay. Talagang nagpapanggap ka lang. Bei Xiaoqing, wala po akong kasalanan. Sumunod lang po ako sa utos ni Magistrado Wang. Tumahimik ka. Huwag kang mandamay ng kung sino-sino. Sobra na ang kaguluhang ito. Tumapos kayo ng tao para manahimik, para nakawin ang pondo. Magistrado Wang, matagal na kitang pinagmamasdan. Ito ang record ng mga nakaw mong yaman. Tingnan mo itong mabuti. Pei Xiaoqing, kung ayaw mong madamay ang mga inosenteng tao, ihanda mo na agad ako ng mabilis na kabayo. Anak lang siya ng isang hamak na coroner. Gagamitin mo siya para pagbantaan ako? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Lakad. Boss, nakatakas ang kriminal dahil sa kaguluhan. Ang labo ng asinta mo. Dapat ay babarilin mo si Magistrado Wang. Pero bakit binti ng dalaga ang napuruhan mo? Huwag niyo siyang sisihin. Kapag nasugatan ang bihag, magiging pabigat lang ito sa salarin. Ginawa niya iyon para iligtas ako. Siya kaya yung kagabi? Dahil napakamaunawain ko, tataas na siguro ang points ko, di ba? Dagdag na 20 points. $100 na ginto ang dagdag. Nakuha mo rin ang panggabay na baluti. Yes, ayos. Ikaw. Siguradong hindi. Matandang Shen. Kahit na hindi kita kilala. Pero, dahil sa iyo kaya lumaking maayos si Shen Zhaozhao, salamat sa iyo. Sana sa susunod, mabuhay kang muli sa magandang pagkakataon.
Ipagpatuloy ng player ang pagkuha sa loob ng bidang lalaki, pumunta sa Shengjing para maging pinakasikat na babaeng coroner at makasama ang bidang lalaki araw at gabi. Napaka... Layo niyon? Aabutin siguro ako ng maraming araw sa paglalakad. Nadetekta na ang bida ay malapit nang pumunta sa Shengjing. Pakiusap, gumawa agad ng pagkakataon para makasama siya sa biyahe. Magsasama sa biyahe? Ako. Lord Pei, isama mo ako sa Shengjing. Isa akong bata at magandang babae. Matitiis mo ba akong makita na ika-ika na? Naglalakad papuntang Shengjing? Siguradong naantig siya sa akin. Maliit na hamon lang ito, panalo. Noong hinarang mo ang kabayo kani-kanina lang, mukhang ang lakas pa ng mga binti mo. May mahalaga akong gagawin sa kabisera. Kukuha ako ng pagsusulit para maging korte ng Dali Coroner, para magbigay ng hustisya sa mga namayapa, at malaman ang katotohanan para sa lahat. Patay na, yari ako. Sumobra ata ang drama ko. Siguradong hindi siya maniniwala. Hiyaw! Shen Zhao Zhao. Ang mga kamay mo. Ayaw mo na ba sa kanila? Shen Zhao Zhao. Anong ginagawa mo? Mag-isip ka ng paraan, alusutan mo ito. Ano bang alam mo? Nagsusulat ako ng pinakauso na sikretong code ngayon, ang pinyin. Pinyin. Ay. Ang dakilang Xiaoqing ng korte ng Dali, hindi man lang marunong magsulat ng pinyin? Dahil sa sinamahan mo ako papunta rito sa kabisera, tuturuan ka ni Binibining ito ngayon. B? P? F. May sakit ka sa utak. Hiya? Sumunod ka sa akin. Nagpakita na ang diwata, ligtas na ang lalawigan ng Luoxian. Ako. Ay ang diwata? Opo. Kaming mga tagalalawigan ng Luoxian ay pumipili ng isang dalaga taon-taon bilang diwata para ipagdasal at protektahan ang mga mamamayan. Dahil may kakaibang tanda sa langit ngayong taon, isang matalinong eksperto ang nagsabing, sa gabing maulan, ang unang taong papasok sa lugar na ito ay ang itinakdang diwata. Sa gitna ng malakas na ulan, kusang dumating ang diwata. Congratulations, Master. Kung pipiliin mong maging diwata, lalong lalakas ang pagkagusto sa iyo ng bida. Sige, sige. Gusto kong maging diwata. Gagawin ko. Gagawin ko. Magiging diwata ako. Salamat po, diwata. Pei. Kumusta? Hindi ba? Mukhang mukha na akong diwata. Oo. Pero, hindi ka naman naniniwala sa mga ganito, di ba? Eh ikaw? Ako, hindi ako naniniwala ang mga rebultong putik o ang mga insenso ay totoong makakapagligtas sa mga tao. Siguro ang diwata ay isa lamang, isang paraan ng magandang pag-asa. Kung talagang dahil lang sa pagtayo ko sa entablado at paggaway, ay mararamdaman na nilang kaya nilang magtiis. Eh ano naman kung magpanggap ako? Siguro, sa paningin mo bilang si Pei Xiaoqing, mukha akong tanga. Hindi ka tanga.
Hindi Diyos ang pinaniniwalaan mo, kundi ang kabutihan ng tao. Matulog ka na ng maaga, Diwata. Hahaha. Ang kabutihan ng diwata ay hinding-hindi malilimutan ng lalawigan ng Luoxian. Ang kabutihan ng diwata ay hinding-hindi malilimutan ng lalawigan ng Luoxian. Zhao Zhao, Hinding-hindi ito malilimutan ng lalawigan ng Luoxian. Hinding-hindi malilimutan ang kabutihan ng diwata. nasaan na si Shen Zhao Zhao? Ang kabutihan ng diwata sa lalawigan ng Luoxian ay hinding-hindi malilimutan ng lalawigan ng Luoxian. Magsalita ka? Nasaan ba talaga siya? Ang diwata ay nakamit na ang tunay niyang anyo, pumunta na siya sa langit upang protektahan ang lalawigan ng Luoxian. Ngayon at magpakailanman. Poprotektahan niya ang lalawigan ng Luoxian ngayon at magpakailanman. Ano ang sinasabi mo? Nasaan ba talaga siya ngayon? Hindi ko ba kasasabi lang, ang diwata ay isa ng banal na nilalang. Ha 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 ha. Lalawigan ng Luoxian, hinding-hindi ito malilimutan. Utang na loob sa diwata, hinding-hindi ito malilimutan ng lalawigan ng Luoxian. Habang buhay ko itong tatandaan, napakalaking utang na loob ito sa diwata. Nandito pa nga ang tanda ng kadalisayan. May sakit ka ba sa utak? Kagat lang yan ng lamok. Tumahimik ka. Kahit ano pang idahilan mo ngayon, wala na itong silbi. Diwata, ibigay mo sa akin ang iyong dugo. Hayaan mong tulungan kita na marating ang kabilang buhay. Kaya pala, ginagamit mo ang pagpili ng diwata bilang dahilan para linlangin ang isang babae na pumunta rito at kunin ang dugo niya. Hindi iyon panlilinlang? Isa itong alay? Cui, isa kang kriminal. Hindi ka hahayaan ni Pei Yi na makawala. Hahaha. Ang tinutukoy mo ba ay ang ginoong iyon? Sa tingin ko, baka pati siya ay nasa panganib na rin ngayon. Huwag kang matakot, Diwata. Sa pagtatapos ng iyong buhay, mapapagaling nito ang sakit ng aking binti. Isa itong napakabuting gawain. Araw-araw lang akong kumakain ng mga takeout. Puno iyon ng maruming mantika at kemikal. At saka, hindi pa ako nakapagpabakuna. Hindi ka ba natatakot na baka malason ka sa dugo ko? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko lang naman ang iyong dugo bilang pampaligo. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na galawin siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na lumapit sa kanya. Pei Yi, Paano ka? Hindi ba dapat ay wala ka na? Dahil ba? Sa mga pinadala mong magnanakaw? Para tapusin ako, di ba? Pei Yi. Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Vice-Ministro ng Dali Temple, Pei Yi. Zhang Jimin, nilinlang mo at dinala ang maraming batang babae. Hindi mo na matatakasan ang iyong kasalanan. May karapatan kang manatiling tahimik, pero ang lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Hehe, matagal ka na naming binabantayan. Hehe, ang linyang ito ay pagkakataon ko na ring sabihin, ang galing! Salamat po, Lola. UR. Bumalik na ang aking UR. Lola, kayo po ay mukhang nagkakamali ng kinikilala. Hindi po ako ang inyong UR. Nagiging malilimutin na naman ako. Si UR, 5 taon na ang nakalilipas noong kinuha na siya ng langit. Ano? Kinuha na siya? Paano mangyayari iyon? Hindi ako nagsisinungaling. Ang philanthropist Zhang ng Jishantang
pumili ng itatampok na dalaga para bumalik sa bayan at magdasal para sa grasya. Isang napakalaking karangalan iyon. Ang bagay na ito. Ang tungkol dito, siguradong may kahina-hinalang nangyayari. Jiang Jimin? Tinatawag ka ng mga taga-baryo na philanthropist, Jiang. Hindi ko akalain na isa ka palang masamang tao. Magsalita ka. Bakit mo kailangang tapusin ang buhay ng mga inosente? Ha 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 ha. Paano mo masasabing tinapos ko ang buhay ng inosente? Mayroon akong malalang karamdaman at kapag umatake ito, ang sakit na nanunuot sa puso, sino ang makakaintindi? Sino ang makakaintindi sa akin? Mabuti na lang at nakahanap ako ng sikretong lunas mula sa isang mangkukulam. Taon-taon ay kailangan kong gumamit ng dalisay na elemento para sa aking paliguan, hindi dapat ito mapuputol. Upang ako ay gumaling. Kaya ginagamit mo ang pagdarasal para sa grasya, sa paghahanap ng mga dalaga, upang gamitin ang kanilang mga buhay, para lang mapagaling ang iyong sakit? Ang buhay ng bawat tao ay mahalaga at pantay-pantay? Paano mo nagawang puminsala ng tao gamit ang dahilan na iyan? Siyempre kaya ko. Para sa lalawigan ng Luoxian ay naglingkod ako ng ilang dekada, nagpatayo ng mga silungan, paaralan at mga dike sa loob ng maraming taon upang ang mga tao ay mamuhay ng matiwasay. Ngayon, iilang buhay lamang ito na walang halaga para gamutin ang aking sakit. Batas ng langit, dapat din akong bigyan ng pabor ng langit. Ha 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 ha. Sige. Dahil alam nyo na ang tungkol sa bagay na ito, huwag nyo nang asahan na makaalis pa rito ng buhay. Pei Yi, Huwag mo nang pangaraping makaalis dito. Zhao Zhao. Alis? Zhao Zhao. Anong nangyari? ito ba ang sinasabi mong malalang sakit? Maawa ka naman. Ito ay varicose veins lang naman. Ibabad mo lang ang mga paa mo sa mainit na tubig. Magiging maayos din iyan? Ano? Ito lang pala ay isang malaking biro? Ha ha. Ito lang pala ay isang malaking biro. Isang kaguluhan lang. Isang malaking biro lang. Ha 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 ha. Pagbayarin kita? Pagbayarin kita? Pagbayarin kita? Pagbayarin kita sa ginawa mo. Diwata patawad po. Diwata patawad po. Diwata parang awa mo na. Diwata parang awa mo na. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ayos ka lang ba? Pei Yi, mawawala na ba? Ako sa mundo? Hindi kita hahayaang mawala. Maghahanap na tayo ng doktor. Pei Yi. Kung mawala man ako ng tuluyan, huwag mo akong kakalimutan ah. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ginagawa ko ay pagliligtas ng isang bida. Dapat ay mahalin mo ako ah. Zhao Zhao. Shen Zhao Zhao. Kumapit ka lang. Kailangan mong lumaban. Hahanap agad ako ng doktor. Ha ha ha. Shen Zhao Zhao. Pinaglalaruan mo ba ako? Kahit na may suot akong proteksyon, ang sakit pa rin kaya. Walang kwenta. Ako. Walang kwenta. Congratulations po sa inyo. Natapos nyo na ang Diwata side quest. Nadagdagan ng inyong puntos ng 25, 100 gintong barya, at nakuha ang espesyal na gamit, ang Invisible Fragrance Powder. Mangyaring ituloy lang po ang pagpapaibig sa bida. Paghusayan pa po ninyo. Ayos. Hintay mo ako. Ano to? Bakit ang tigas nito? Hinto. Yan. Hindi ba ito ang ginawa kong paru-paro para sa saklolo? Ano sa tingin mo? Magaling ang pagkakagawa ko, di ba? Pwede na rin. Lakad. Bilis.
Tingnan nyo kung may mali ba sa ayos ko. Gusto kong si Kuya Yi ay makita ang pinakamagandang version ko. Kayo ang pinakamaganda. Binibini. Kuya Yi, Hi. sino ang babaeng iyan? Sino ang babaeng iyan? Xuaner, huwag kang mawala ng galang. Si Shen Zhaozhao ay tinulungan ako sa isang kaso sa wilaya ng Wanian, kaya kasabay ko siyang pumunta rito sa kabisera. Pupunta siya sa korte ng Dali para sumali sa pagpili ng coroner. Sabay na pumunta sa kabisera at magkasamang nagtagal ng ilang araw na kayong dalawa lang. Kamusta ka po? Sige na. Kailangan ko nang pumunta sa palasyo para magulat. Magkita na lang tayo sa araw ng pagsusulit. Mauna na ako. Ang misyong laging magkasama ay nagsimula na. Mensahe sa host, kasama ang bida na si Pei, kumpletuhin ang 3 pagkakataon ng malapit na ugnayan. Ang kasalukuyang progreso ay isa sa 3. Huwag mo akong iwan. Wala akong kakilala dito sa Shengjing at wala rin akong kahit isang barya. Hikbi. Pero kailangan ko na. Magaan na agad ang loob ko kay ate. Bakit hindi na lang tumuloy muna siya pansamantala sa mansyon ng Murong? Magandang ideya iyan. Ex-Xuaner, maraming salamat sa pag-aayos nito. Sige po. Hiya, Huwag kang umalis. Kapag umalis ka, kanino na ako lalapit para sa misyon? Pagod sa mahabang biyahe si ate? Siguradong naninigas na ang iyong mga binti. Hindi naman malayo ang mansyon ng Murong. Bakit hindi ka maglakad na lang papunta doon para mahanginan at mawala ang amoy mahirap mo? Tara na. Opo. Napakagaling niya talagang umarte. System, nakaalis na si Pei. Paano ko na matatapos ang misyong ito? Ang impormasyon ni Pei ay na-update na. Gusto mo ba itong tingnan? Ang bidang si Pei ay ang kinakapatid na anak ng punong ministro, mabuting kaibigan ng Prinsipe Coronado at ang lalaking pinapangarap ng mga dalaga mula sa mararangal na pamilya. Siya ay isang gwapo, seryoso, pero may mabuting pusong bachelor. Sa dami ng kanyang mga katangian at sa kanyang katayuan, parang wala na siyang katulad. Sa madaling salita, nakatira rin si Pei sa mansyon ng Murong, kaya't mangyaring gamitin mo ang pagkakataong ito. Sige na nga. Aking asawa, napakasaklap ng sinapit mo. Panagutan mo ang nangyari sa aking asawa. Magbayad ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Aking mahal, ang saklap ng nangyari sa iyo. Aking sinta, hindi makatarungan ang nangyari sa iyo. Dahil ito sa iyo, Ako? hindi mo binantayan ang mabangis mong hayop na wala ang asawa ko dahil sa iyo. Hindi. Hindi po totoo yan. Dahan-dahan ko lang itong itinuon. Habang naglalakad, hindi ito nanakot ng kahit sino. Mamili ka, magbabayad ka, o dapat kang parusahan. Pumili ka. Teka, Teka, magbayad ka, wala akong kasalanan. magbayad ka. Bayad. Napakabait ng asong ito. Paano ito makakaalis ng buhay? Magbayad ka, bayad. Sige, magbabayad ako. Magbabayad na po ako. Wow! Ang yaman naman niya. Ito na lang po ang natitira sa akin. Huwag kang mag-alala. Aba, mayroon pang sumasali sa usapan? Masyado mong pinoprotektahan ang gwapong iyan. Kasintahan mo ba siya? Guwapong lalaki, siguro magkasintahan kayo, no? Hindi. Kayo, huwag kayong gumawa ng kwento. Sinisiraan nyo ang reputasyon ng dalagang ito. Sandali lang. Sinasabi mo na wala na ang asawa mo, sigurado ka bang wala na talaga siya? Ako ang nangungunang coroner ng wilaya ng Wanyan? At naglalakas loob ka bang payagan akong suriin siya? Wow. Wow. Ang nangungunang coroner. Total wala na naman si Matandang Shen. Ako na lang ang tanging coroner sa wilaya ng Wanyan. Kapag nasa malayo, ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong pagkakakilanlan. Tama nga naman. Dapat malaman ang tunay na dahilan kung bakit siya wala na. Oo, hayaan niyo siyang magsuri. Suriin mo siya. Sige, suriin mo siya. Tingnan natin kung ano ang mapapatunayan mo. Sige ba?
Gaya ng inaasahan, nagkukunwari lang siya. Sa tingin ko ay misteryoso ang nangyari sa asawa mo. Kailangan nating buksan ang bungo niya para sa ebidensya, para lang malaman ang totoong nangyari. Tigil, tigil, tigil. Buhay pala siya. Buhay nga siya. Maling akala. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Kanina, dahil doon sa malaking halimaw na iyon, ay ako ay sobrang natakot kaya ako nahimatay. Maraming salamat sa pagliligtas po sa akin, Binibini. Mukhang hindi lang kita iniligtas. Nagawa ko pa yata kitang pabatain muli. Mandaraya. Mandaraya ang taong ito. Sugurin siya. Sugurin siya. Sugurin siya. Ako nga po pala si Jin Yutang. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Binibini, ito ay munting regalo ko. Sana po ay tanggapin niyo. System. Ang gwapo, yaman, at bait naman ng lalaking ito. Halatang mas lamang siya kaysa kay Pei. Pwede bang siya na lang ang bago kong misyon? Ayon sa rules ng game, si Pei Yi lang ang maaari mong makuha. Sige na nga. Hindi dapat kumuha ng reward ng walang ginagawa, kaya sapat na ang makuha ko para sa konting ginawa ko. Ito ay kukunin ko na. Pabi. Napakakaibang babae. Miss, maaari ko bang malaman ang magandang pangalan mo? Shen Zhaozhao. Pagbati po sa inyo, mahal na prinsipe. Pei Xiaoqing. Napakalakas talaga ng loob mo. Sinabihan na kita na magpahinga muna ng ilang araw bago ka bumalik sa trabaho. Bakit nagmamadali ka namang pumunta rito? Mahal na prinsipe, ang gobernador at kalihim ng wilaya ng Wanyan ay nawala ng may misteryo. Siguradong may utak sa likod nito, ngunit dahil hindi ko po naimbestigahan ng mabuti, ay nakatakas ang may sala. Ikinalulungkot ko po ito, ng lubos. Malalim ang kinalaman ng usaping ito, kailangan muna natin itong pag-isipan ng mabuti. Ngunit ngayon, nakuha na nating muli ang nakaw na yaman, kaya huwag mo nang sisihin masyado ang sarili mo. Ngayon, may isa pang bagay na kailangan mong alamin. Nang araw na iyon, pumunta ako sa palasyo para bumisita sa aking ina. 20 taon na ang lumipas mula nang mawala ang anak ko. Dito sa puso ko ay sobrang hirap talaga. Patuloy pong naghahanap ang inyong lingkod, pero dahil bihira lang ang balat na hugis paru-paro, natatakot po akong ang prinsesa ay wala na. Kasalanan ko po, napakaswerte ng prinsesa, paniguradong babantayan siya ng langit. Ang prinsesang binanggit ni Inang Rong. Paniguradong ang kapatid ko iyon. Hahanapin ko siyang muli anuman ang mangyari. Balat na hugis paru-paro. Isang hugis paru-parong marka. Pei Yi, Ipinapangako ni Pei sa buong buhay niya, nahahanapin niya ang babaeng may hugis paru-parong marka. sa pagtatrabaho mo, kampante ako. Paru-paro, Subalit, napakalaki ng usaping ito. paru-paro. Huwag na huwag mong. Bakit parang mas seryoso pa siya kaysa sa akin? Tama nga ang napili ko. Anong lugar ito? Ano? Itong basurang ito? Murong Xuan, napakagaling mong magkontrabida. Pagdating sa kompetisyon, talagang nagmamadali ka. Simula pa lang sa simula. Handa na ang hapunan. Ito lang ang pakakain mo sa akin? Miss Chen, ako na ang nagsasabi sa iyo. Ayusin mo ang tingin mo sa sarili mong posisyon. Ang binibini ko at si Lord Pei ay magkabata pa lamang at siguradong magpapakasal sila. Dinala ko na ang pagkain. Aalis na po ako. Hindi. Sige na nga. Kapag naibalita ko na ang nangyari sa gubat kay Pei, magiging napakalapit namin sa isa't isa agad.
Tingnan natin kung makapagpapakasal pa sila. Sir, hinalughog na namin ang buong wanian, pero wala po talaga. Ang babaeng may balat na parang paru-paro. Maghanap pa kayo. Palawakin niyo ang lugar ng paghahanap. Masusunod po, masusunod po. Posible kaya? Na nakaalis na siya ng wanian? Peggy, may sasabihin ako sa iyo. Sa walang pagitan na misyon, ang kasalukuyang pag-unlad ay nasa 2 sa 3 na. Ano iyon? Noong araw na iyon sa Wanian, ikaw at ako. Anong meron mayroon sa wanian? Tayo. Host, ang larong ito ay may mekanismo laban sa spoilers. Hindi pa maaaring ipaalam ang nangyari sa kagubatan sa bida. Kung ganoon, wala palang saysay ang nangyari sa atin? Anong walang saysay? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Nalulula ako. Kuya Yi, anong ginagawa niyo? Bitawan mo siya. Kuya Yi, masakit ang puso ni Xuan Er. Nalulula ako. Nasasaktan ako. Nahihilo ako. Sobrang lula ako. Ako? Masakit. Nahihilo ako. Ako. Sobrang hilo ko na. Hilo na ako. Mapalin lang na babae. Malandi ka. Kuya Yi, Ang hindi pagkakagusto ay hindi birong bagay. Kukuha ako ng manggagamot para sa inyo. Kukuha ako ng doktor. Shen Zhaozhao, babalaan kita? Ang isang probinsyanang tulad mo ay walang karapatang makipagkompetensya sa akin. Dear sister, syempre naman hindi ako makikipag-away sa'yo. Dahil siya ay isa lamang, kuya sa iyo. Pero kami ay palaging magkasama at may nararamdaman sa isa't isa. Balang araw ay magiging hipag mo rin ako. Ikaw. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Wala ka man lang bang bago? Pwede bang ibahin mo naman ang sinasabi mo? Ang sarap sa pakiramdam. Shen Zhaozhao, hinding-hindi tayo magkakasundo. Kailangang pumasa ng host sa korte ng dali na pagsusulit para maging numero 1 babaeng forensic expert ng Great Sheng. Teka lang, anong maganda sa pagiging isang forensic expert? Ang kagandahan nito ay magiging katrabaho mo ang bida, palagi kayong magkakasama, at makakatulong ito para mas magustuhan kanya. Isa lamang akong college student, pero araw-araw akong nandito para lang sa office romance. Ako ito? Ako nga. Ako ito. Jin Yutang? Andito ka rin ba para kumuha ng pagsusulit sa pagiging coroner? Gusto mo bang tulungan kita? Andito ako para sumali sa pagpili ng registrar. Ang husay talaga ni Binibining Jiao Jiao. Isang babaeng kumukuha ng pagsusulit para maging coroner. Tunay na kakaiba ito. Alam mo ba? Sino pang nakakaalala noon? Congratulations po sa host. Ang side quest na walang iwanan ay tapos na. Ang premyo ay ibibigay ng random, abangan na lang po. Sandali. Ako at si Jin Yutang. Tumaas ang affection points kahit sa pagsiselos lang? System, wala ka talagang katulad. Bakit hindi pa nagsisimula ang pagsusulit? Ikaw na examiner ka. Paano mo ba ginagawa ang trabaho mo? Kasalanan ko po. Pagsusulit sa pagsusuri ng bangkay. Simulan na. Mata ng coroner. Tapos na ang libreng trial. Kung nais pang magpatuloy sa paggamit, pumunta lamang sa tindahan para bumili. Ha? Naku po,
Hayaan mo na nga. Maituturing pa ring manggagamot ang veterinaryo, di ba? Isipin ko na lang na isa itong school exam. Congratulations po sa host, pumasa po kayo sa pagsusulit sa pagsusuri ng bangkay. Pumunta na po sa pinangyarihan ng insidente at ituloy ang investigasyon. Nawala ang buhay ng biktima dahil sa malakas na tama sa likod ng ulo at pagkatapos ay nagkaroon ng matinding aksidente. Magaling. Binabati kita sa pagpasa sa pagsusuri ng bangkay. Ngayon para sa pangalawang bahagi ng pagsusulit, ang investigasyon sa pinangyarihan. Tignan nyo. Ang hugis na ito, hindi ba't ang hugis nito sa likod ng ulo ng biktima ay magkatulad? Ayon sa kwento ng kapitbahay, noong gabing iyon, ang asawa ng biktima na si Asyang, na si Zhu Biao, ay muling nalasing. Narinig pa nila ang malakas na sigaw ni Asyang. Ibig bang sabihin ang may gawa ay si Zhu Biao? Biao? Tama. Congratulations. At nakapasa kayo sa pagsusulit. Hindi ito tinanggap ng system. May mali ba sa ating hinala? Nakakaawa talaga ang Asyang na ito. Mula nang mapangasawa niya ang katayerong si Zhu Biao, araw-araw siyang nagtitadtad ng karne para itinda, masipag siyang nagtatrabaho para sa pamilya. Ngunit sino ang mag-aakalang ganito pala ang magiging malungkot niyang katapusan? Paano mo nalamang nagtitadtad ng karne si Asyang araw-araw? Sa testimonya po na nasa record, bagamat isang beses ko lang itong nabasa, naaalala ko pa to. Nang napakalinaw. Ang biktimang iyon? Hindi si Asyang. Anong basehan mo para sabihing hindi siya si Asyang? Dahil araw-araw na nagtitadtad ng karne si Asyang, sa dulo ng kaniyang mga palad dapat ay mayroong kalyo dahil sa matagal na paghawak ng kutsilyo. Ngunit ang kalyo sa kaniyang katawan ay nasa gilid lang ng kaniyang gitnang daliri. At isa pa, ang laki ng kaniyang dalawang braso ay magkapantay, hindi ito mukhang braso ng isang taong sanay sa paghawak ng kutsilyo. Sa dami ng duda, kahit sino pa ang dumating, hindi talaga siya si Asyang. Paano mo magagawang pagdudahan ng korte ng Dalisi? Hindi ba maaaring magkamali ang Dalisi? Sinasabi mong ang biktimang ito ay hindi si Asyang? Kung gayon, sino ba talaga siya? Ulitin mo ang mga nangyari noong gabi ng krimen. Sinabi ko na, kasalanan niya kung bakit siya wala na. Kung mananatili kang matigas, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakapagsalita. Noong kagabi, kaming dalawa, dahil sa kapatid niyang si Xiao Tao, ay nag-away. Sino bang mag-aakalang ang babaeng iyon ay biglang magkakaroon ng lakas ng loob? Nabitbitin ang gamit niya at umalis. Pagdating ng kinabukasan, nagawa pa niyang bumalik, ipaghanda mo agad ako ng makakain. Gusto mo ba akong mamatay sa gutom? Bilisan mo. Sige, saktan mo ako hanggat gusto mo. Walang hiya ka. Akala mo ba hindi ko kaya? Binugbog mo na ang asawa mo? Ikaw pa itong may ganang magalit? Talaga namang napakasama mo. Karapatan ko lang naturuan ang asawa ko. Sino bang mag-aakalang tuluyan na siyang mawawala? Boss, ang ama ni Asyang ay suga pa sa sugal at baon na baon sa utang. Mayroon siyang kapatid na nagngangalang Xiao Tao na ibinenta ng sariling ama sa Zuihong Building para pambayad utang. 4 na araw na ang nakalilipas mula ng siya ay Yumao. 4 na araw na ang nakalilipas, ito mismo ang panahon na biglang nagbago ang ugali ni Asyang. Nasaan ang mga labi ni Xiao Tao?
Diyos ko, napakakatakot naman dito. Katarungan, demokrasya, kabutihan, kapayapaan. Laro lang ito, laro lang talaga ito. Lahat ng ito ay hindi totoo. Lahat ng ito ay hindi totoo. May multo. Huwag kang malikot. Bakit? Ano iyon? May multo talaga. Totoo namang may multo. Subalit, isa itong matatakuting multo. Pati na ikaw na isang nakakabagot na tao. Boss, ito po ay... Tara, Isang tao mula sa mababang lipunan, may ganyan pa palang kabuting loob? Ipagpapagawa ba ng Sui Hong Lu ng puntod ang isang babae? Kahit sino ay hindi maniniwala riyan. ang bulaklak na ito ay pinitas lang ngayong araw. Sariwa pa ang hiwa nito. Ang pulang tali na may kampanilya sa sanga ng peach ay kaparehong-kapareho ng nasa bukong-bukong ng bangkay ng babae. Ang puntod na ito, hindi kaya bumalik ang kaluluwa ni Asyang para ipagawa ito? Iyan. Ay dapat nating itanong mismo kay Asyang. Sabihin mo, babalik ba siya ngayong gabi? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang ikapitong araw mula nang mawala si Xiao Tao. Bilang ate niya, tiyak na siya ay... Nandito na siya. Buhay ang puno ng willow. Ikutin ang trumpo. Luntian ang puno ng willow. Paliparin ang trumpo. Patay na ang puno ng willow. Xiao Tao. Nandito ang ate para dalawin ka. Dinalhan din kita ng paborito mong red braised pork. Tara. Asyang, sabi ko na nga ba? Ikaw yan. Sino po ba kayo? Ilang araw nang iniimbestigahan ni Korte ng dali ang kasong ito. Tungkol sa kung ano ang totoo, umamin ka na agad. Asyang, huwag kang matakot. Sabihin mo sa amin ang iyong pinagdaraanan. Nandito kami para tulungan ka. Simula nang makasal ako sa hayop na si Zhu Biao, araw-araw niya akong sinasaktan. Akala ko noon, kakayanin ko pang pagtiisan ang lahat hanggang sa araw na iyon. Para sa kapatid mo, yung liempo, di ba? Mukhang hindi mo pa alam na ang kapatid mo ay matagal nang ipinagbili ng tatlo mo sa Zuixiang Pavilion. Xiao Tao, wala na si Xiao Tao. Wala nang dahilan para manatili pa ako. Xiao Tao, nagdesisyon akong umalis dito para magsimulang muli. Sa daan, may nakilala akong isang babae. Mabait siya sa akin. Pareho tayong babae? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon ay sasamahan kita. Anong ginagawa mo? Buwisit ka, Asyang. Wala man lang ni isang mamahaling gamit sa katawan mo. Ngayon, ipagbibili kita sa bahay aliwan. Tara. Bitawan mo ako.
Magkahawig kami ng pangangatawan ni Ate Hong. Kaya naisipan kong magkunwaring wala na para makatakas. Dahil ayaw sa akin ng mundong ito, ako na mismo ang gagawa ng sarili kong kapalaran. Marunong ka pa palang bumalik. Ipaghanda mo ako agad ng pagkain. Gusto mo ba akong magutom? Bilis. Nagsindi ako ng insenso sa loob ng kwarto. Sinadya kong galitin si Zhu Biao para pilitin siyang kumilos. Kung matapang ka, tapusin mo ako. Akala mo ba hindi ko kaya? Ginamit ko ang katawan ni Ate Hong para magpanggap na ako iyon. Dahil takot akong mahuli ng gobyerno, dinurog ko rin ang mukha niya. May nagawa akong kasalanan. Nagkasala ako. Gusto ko lang talagang takasan ang malaimpyernong buhay na ito. Hindi ikaw ang tunay na may sala, kundi ang mga taong gumawa ng impyernong ito. Dahil sa pananakit ni Zhu Biao, hinatulan na siya ngayon. Kahit na maiintindihan ang dahilan ni A Xiang, may pananakit pa rin siyang ginawa. Maaaring makaiwas sa pinakamabigat na parusa, ngunit dapat pa rin siyang maparusahan. Aksidenteng nahulog ang kriminal na iyon. Anong kinalaman ni A Xiang doon? Matapos ang hirap niya sa pagtakas, ikukulong mo pa rin ba siya? Ayon sa batas ng Great Sheng, iyon ang dapat mangyari. Ang batas ay para protektahan ang tao, hindi para patuloy siyang pahirapan. Kung hindi kayang isalba ng batas ang isang tao na malapit nang bumagsak dahil sa hirap, ano pa ang silbi niyan? Hindi dapat magpadala sa emosyon ng mga nasa katungkulan. Mas matimbang ang batas kaysa sa damdamin. Luren, ibalik si A Xiang sa korte ng Dali. Sandali. Sinasabi mong wala kang pinapaboran, pero ang totoo, wala kang puso. Kapag ang isang tao ay walang kahit kaunting awa, kahit papurihin siya ng lahat sa pagiging patas, isa lang siyang manika na sunod-sunuran lang sa mga tuntunin. Ilayo siya. Sa pagiging manhid at walang awa mo, na batas lang ang alam at hindi ang damdamin, nararapat lang na habang buhay kang mag-isa. May babala na ang samahan nyo ng bidang si Pei at ang pagtingin nyo sa isa't isa ay biglang bumaba. Pakiusap. Hanapin mo agad siya at ayusin ang gusot nyo. Maling akala? Ako pa ang mali? Isa lang siyang taong walang pakiramdam at matigas ang ulo. Binibining Zhao Zhao. Bakit ka nandito sa labas? Hindi ba dapat ay nasa korte ng Dali ka? Binibining Zhao Zhao. Maraming salamat sa iyo. Tinulungan ako ni Lord Pei na bayaran ang napakalaking halaga para sa aking piyansa at hindi na rin ako makukulong. Tingnan mo, binigyan pa niya ako ng trabaho sa pagtitinda ng gulay. Pei. Sabi niya, Nabubuhay ang tao sa mundong ito, hindi para mabaliwala lang. A Xiang, ayusin mo ang buhay mo. Pei. Pei. Galit ka pa rin ba? Nakita ko si A Xiang sa kalsada kanina. Pasensya ka na. Noong sinabi kong wala kang pakiramdam, nagkamali lang pala ako sa iyo. Ayos lang. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Para sa iyo ito.
Pagkatapos suriin, si Shen Zhaozhao ang bagong coroner ng Korte ng Dali. Natanggap na akong coroner sa Korte ng Dali. Ayos. Halika rito. Opo, Pirmahan mo ito. At huwag mong kalimutan ang iyong check-up. bakit ang lambot? Ang hirap naman gamitin ang brush na ito. Kailangang malinaw ang pagkakasulat ng pangalan para maging balido. Tapos na ang kaso, pero wala pa rin nakuhang pabuya. Ako na ang bahala. Mapanira ka. Masamang babae. Handa ka na ba? Binibining Zhao Zhao. Congratulations sa pagpasa sa pagsusulit. Tumuloy po muna kayo sa locker room para makapagbihis. Maghanda na para sa check-up. Ilista kung mayroong anumang tattoo o balat sa katawan. Opo. Kapag nakita ni Pei ang balat ko, maalala kaya niya ang nangyari sa kakahuyan ng kawayan? Hindi ba mabubuking na ako niyan? Kailangang maging maingat. Baka may iba pang mangyari nito. Pei, ang babaeng may balat na hugis paru-paro ay may kinalaman sa lihim ng pamilya ng hari. Ang lahat ng taong may kinalaman ay kailangang manatiling ligtas? Siguraduhing hindi sila masasaktan. Boss, ipinatatawag po kayo ni Korte ng Dali. Sige. Naintindihan ko. Huwag sasaktan. Kaya pala hindi ako hinahayaan ng system na sabihin ang mangyayari. Sino kaya ang masamang taong gustong tumapos sa akin? Hindi ba mayroon naman akong invisible powder na bigay ng system? Zhao Zhao? Huwag titingin, hindi dapat tumingin. Bakit may babaeng pumasok dito? Nagwawala na siya para lang sa lalaki. Napakawalang hiya. Pero dressing room naman ito ng mga babae ah. Magsiparito kayo? Kung may gumagawa rito ng kalaswaan. Bilisan niyo, parusahan niyo siya. Napakahusay ng pagkagawa sa planong pagpapalit. Tumigil ka na sa pagdadahilan. Tama nga na hindi dapat tumatanggap ng mga babae sa korte ng Dali. Wala namang ganoong regulasyon sa batas ng Great Sheng. At isa pa, pumasok ako rito gamit ang tunay kong kakayahan. Masyado kang reklamador para sa isang lalaki? Ano naman kung nakita kita? Hindi naman mababawasan ang pagkatao mo? Kung nagkamali man si Ate Zhao Zhao ng pinuntahan, humingi na lang po siya ng dispensa. Bakit kailangang palakihin pa ito? Hindi ako nagkamali ng daan. Kayo pala ang nagpalit ng karatula sa pinto. Binitawan. Wala kang silbi. Tama na yan. Lahat ng nag-iingay rito sa mataong lugar ay bibigyan ng babala. Kuya Yi, At tungkol sa nangyari ngayong araw, ipapaalam ko rin ito sa aking amain. Nauunawaan ko na ang buong sitwasyon. Magpunta na kayo para sa pagsusuri ng katawan. Opo, dito po kayo pumasok.
Opo. Iniuulat ko po kay Lord Pei na si Shen Zhaozhao ay walang tattoo sa katawan, walang anumang balat, at normal ang kanyang pangangatawan. Salamat. Maaari ka nang lumabas. Hindi ba siya ang babaeng may balat na paru-paro? Binabati kita, host, dahil nakapasa ka sa pagsusulit ng korte ng dali, ngayon ay isa ka nang ganap na coroner. May karagdagang 30 puntos sa relasyon at 100 gintong barya. Nakuha mo rin ang skill book ng coroner. Ang relasyon mo sa bidang lalaki ay patuloy na gumaganda, mangyaring ituloy mo lang ang iyong magandang nasimulan. Sa wakas, nagtagumpay rin ako. Yes! Ang saya ko. Shen Zhaozhao? Ngayong ganap ka ng isang coroner. Nakamit mo na rin ang iyong pangarap. Para sa iyo pala ito? Maraming salamat ha. Wow! Ito ba ay isang matigas na panulat? Gawa mo ba ito? Gawa-gawa ko lang iyan kung saan-saan. Gawa-gawa lang kung saan-saan? Pero, mukhang nakaukit dito ang pangalan ko oh. Ang nakasulat ay Zhao. Hinding-hindi totoo yan. Ano-ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang mahiya. Alam ko namang matalino at madiskarte ako, kaya naman ang mahalin ako ay kasing dali lang ng paghinga. Cheers! Hali kayo. Lahat tayo magpakabusog ngayon. Sagot ko ang lahat. Matagal-tagal na rin, at sa wakas, nakakain din tayo ng masarap. Ang bango. Halika, ang isa ay para sa sikat ng araw, at ang isa naman ay para sa liwanag ng buwan. Tayo ay mag-cheers. Sige, tara. Cheers! 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 Nanalo na. Bilis, tara na. Nasa Zhaozhao na tayo. Ayaw ko pang bumalik sa mansyon ng Murong. Matagal na rin kasi mula nang huli akong nakauwi. Gusto kong kumain ng cake, gusto kong uminom ng milk tea, at gusto ko ring mag-aircon. Milk tea, cake, milk tea. Cake at aircon. Hindi mo naman maiintindihan ang sinasabi ko. Makauna ka kasing tao. Maaaring hindi ko nga naiintindihan. Pero sa tuwing pakiramdam mo ay nag-iisa ka, ako, nandito lang ako palagi. Pei, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Bakit hindi pa bumabalik si Kuya Yi? Sa totoo lang, noon pa man ay nahulog na rin ang loob ko sa iyo. Masayahin ka at maliwanag ang iyong aura at napakagaling mong makipag-usap. Pero ang pinakamahalaga, palagi kang may paraan para mapamahal ako sa iyo. Ngunit kailangan kong ipagtapat ang isang bagay sa iyo. Noon sa wilaya ng Wanyan, mayroon akong nakaulayaw na isang babaeng may marka ng paru-paro sa kanyang dibdib. Alam kong hindi ito magandang pakinggan, pero noong oras na iyon ay nalason ako at nanganganib ang aking buhay, kaya wala na akong ibang nagawa. Matapos ang halik na iyon, kung sakaling nais mong bawiin ang iyong damdamin, tatanggapin ko iyon ng walang kahit anong reklamo dahil batid kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Cheers!
Binibine. Ang mga tina na galing pa sa kanlurang rehiyon, nabili ko na mula sa itim na pamilihan. Mahusay ang iyong trabaho, maaari ka nang lumabas. Shen Zhao Zhao, ngayon ay tingnan natin kung paano ka makikipagkumpetensya sa akin. Gising ka na? Masakit pa ba ang ulo mo? Uminom ka muna ng tubig na may honey. Bigla ka yata naging mabait sa akin. Zhao Zhao? Tungkol sa nangyari kagabi. Naaalala mo ba? Kagabi. Meron ka bang kasalanan na nalaman ko? Sige na, sabihin mo na. Sabihin mo na sa akin, please. May utang ka ba sa akin? O may ginawa kang masama na nalaman ko? Hayaan mo na kung hindi mo naaalala. Bawal ka nang uminom sa susunod. Ano naman ang pakialam ko? Congratulations! Naabot mo ang tagumpay na nagkakaintindihan na ang inyong mga puso. Ngayon ay ipapalabas ang huling resulta. Ayos na yan. Tama na, tama na. Huwag mo nang ituloy. Boss, binibining Zhao Zhao. Tamang-tama at nandito kayong dalawa. Ang mahal na reyna ay ipinapatawag po kayo sa palasyo. Sige. Naintindihan ko. Ako Shen si Zhao Pei. Zhao. Nagbibigay-pugay po sa mahal na reyna? Iangat niyo ang inyong mga ulo. Hayaan niyong makita ko kayo. Shen Zhao Zhao. Napakalakas ng loob mo. Mahal na Reyna, unang beses pong pumasok sa palasyo ni Zhao Zhao. Kung mayroon man po siyang nagawang mali, hinihiling ko pong huwag niyo siyang parusahan. Hindi pa man ako nagsasalita, ay tila nagmamadali ka na. Ganyan mo ba protektahan ang iyong tauhan? Si Pei Xiaohing ba sa pang-araw-araw? Ay ganito rin kabait sa kaniyang mga tauhan? Tumayo ka na. Salamat po, mahal na Reyna. Salamat po, mahal na reyna. Halika rito. Ako po? Bilang isang babae, si Binibining Zhao Zhao ay kumuha ng posisyon sa korte ng dali para maging kauna-unahang babaeng koronel ng Great Sheng. Tunay na napakalakas ng iyong loob. Noong bata pa ako ay mayroon din akong malaking pangarap na inaasahang sa sarili kong kakayahan ay makagagawa ako ng sariling pangalan. Sa pagkakakita sa iyong tapang at pagsisikap, ay labis akong natutuwa. Ang isang babaeng may ambisyon ay hindi dapat nagpapaapi sa kaniyang kasarian. Dahil sa pananaw na iyan ng mahal na reyna, ay karapat-dapat nga po kayong maging reyna. Kung ang anak ko sana ay ligtas na lumaki, marahil ay kasing talino at ganda mo rin siya. Inang Reyna, bakit po kayo tila masayang masaya? Bakit hindi niyo po iyon ikwento sa amin ng aking tiyuhin? Sa ama. Mahal na prinsipe. Yeer, bagaman nakaresolba ka ng ilang malalaking kaso kamakailan. Ngunit dahil bata ka pa, kailangan mo pa ring maging mapagkumbaba. Sa loob ng palasyo, bawal ang mabilis magpadala sa emosyon. Dapat ay laging may paggalang para hindi masayang ang tiwala ng hari. Opo. Kuya, isang simpleng salo-salo lang ito ngayon. Ipagpaliban mo muna ang mga payo mo tungkol sa gobyerno. Binibining Zhao Zhao, alang taon ka na? Kakatuntong ko lang po ng 20. Saan ba ang inyong tirahan, Binibining Zhao Zhao? At ilan kayo sa inyong pamilya? Ako po ay taga-wilaya ng Wanyan. Ako na lang po ang natitira sa aming pamilya. Kawawa ka namang bata. Komportable ako sa iyo sa unang pagkikita pa lang natin. Mula ngayon, ituring mong pamilya ito.
Pumunta ka lang lagi rito sa palasyo ng Fengyi para samahan ako. Opo. Sige po. Noong nag-iimbestiga ako sa wilaya ng Wanyan, kung naging mas maingat lang sana ako, siguro ay hindi nawala si matandang Shen. Hindi rin sana naging gaya ko si Zhao Zhao na nag-iisa na lang sa buhay. Wilaya ng Wanin. Ang parol. May mumu sa ibabaw ng parol. May nangyayaring kakaiba sa loob ng palasyo. Ito na ba ang parusa sa mga kasalanang nagawa ko? Hindi ko sana dapat ginawa iyon sa batang iyon noon. Mahal na Reyna, huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Ang kalusugan niyo po ang pinakamahalaga. Sige na. Ipatawag ang lahat ng mga asawa ng hari at sama-samang magdasal para kay Great Sheng. Opo. Teka lang. Utusan mo si Yunok Gao na papuntahin sina Pei Yi at Shen Zhao Zhao dito sa palasyo upang imbestigahan ang nangyaring ito. Masusunod po. Ang tindi talaga ng mahal na Reyna. Pinapunta tayo rito ng hating gabi para magdasal. Siya na ang bida ngayon. Tumigil ka na nga. May pulang likido sa estatwa ng Buddha. Bakit may ganito sa estatwa? Umiiyak ng dugo ang Guanyin. Ito ay isang masamang pangitain. Maaari kayang ito ay isang babala mula sa langit, isang babala para sa Reyna. Mahal na Reyna, ako po ay humihingi ng tawad. Mahal na Reyna, matagal na po ninyo akong inatasan na tawagin si Korte ng Dali para imbestigahan ang mga kakaibang pangyayari. Dahil lamang po sa pagkaantala sa daan, ay naistorbo ang lahat ng mga mahal na panauhin. Ayos lang. Ayos lang. Hayaan na natin ang mga usap-usapan noon. Pero ngayon, tayo na mismo ang nakakita. Kahit pa nakita na natin ang sarili nating mga mata, hindi ibig sabihin ay iyon na ang katotohanan. Lahat ng kababalaghan ay gawa lang ng tao. Ngunit ang pagluha ng dugo ng Guanyin ay gawa rin ng tao. Kailangan lang ihalo ang kolorete sa loob ng bolang gawa sa wax. Pagkatapos ay ididikit ang wax sa ilalim ng mata ng rebulto. Kapag natunaw na ito, lalabas ang itsura ng luhang dugo. May amoy nga ng kolorete rito. Kahit pa may gumawa nito ng sinasadya, ang lahat ba ng kamalasan dito sa palasyo ay nagkataon lang? Ang sinasabing kamalasan ay nanggagaling lamang sa takot sa puso ng tao. Si mga kamahalan na naninirahan dito sa palasyo ay may mabuting kalooban. Bakit siya matatakot sa mga walang kwentang usap-usapan? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang ampon ng punong ministro? Natural lang nakampihan mo ang mahal na Reyna. Mga kamahalan, sa loob ng 3 araw, ay magbibigay si Korte ng Dali ng paliwanag sa inyong lahat. Binabati kita host na buksan na ang kabanata tungkol sa kababalaghan sa palasyo. Kapag natapos ang misyong ito, may pagkakataon kang makatuluyan ang pangunahing bida at makabalik sa totoong mundo. Sige po. Bibilisan ko na. Bukas na bukas ay malulutas ko na ang kasong ito. Sina Pei Xiaoqing at Miss Shen, kaya nilang malaman ang katotohanan. Nabalitaan ko na siya ang lumutas sa kaso ng babaeng natagpuang wala ng buhay. Oo, tama. Pati na rin ang nangyari sa kaso nilalawigan ng Luoxian kamakailan dahil din iyon sa kanya. Mukhang may galing nga itong si Miss Shen. Anong oras na ba? Baka naman natatakot na siyang pumunta rito. Sino ang nagsabing natatakot ako? Nasaan na ang ebidensyang sinasabi mo? Pinaglalaruan mo lang ba kami? Tingnan ninyo po itong lahat. Walang kulay ang katas ng lemon, ngunit lumilitaw ito kapag nainitan. Kahit sino ay kayang gawin ang ganyang klaseng panlilinlang.
Pero kahit na sabihing gawa-gawa lang ang lahat ng iyon, paano naman ang bakas ng paa ng sanggol sa baitang ng palasyo ng Fengyi? Huwag mong sabihing may binuhat na sanggol ang isang tao at itinatak ito doon? Consort Shu? Pakitingin ang iyong paanan. Isinulat ko ito sa sahig gamit ang pinaghalong, alumbre at dugo ng kalapati. Kahit na pinunasan na ito, makikita pa rin ito sa ilalim. Nang sikat ng araw, iyan ang buong katotohanan tungkol sa kababalaghang nangyari sa palasyo ng Fengyi. Walang multo sa mundo, ngunit kapag marami kang ginagawang masama, ang konsensya mo ang lilikha ng sarili mong multo. Umaasta kang kahinahinala. Ano iyang hawak mo? Masamang babae. Mag-ingat ka, pagbabayarin kita. Peye, iyan ay phosphorus powder. Mabilis itong magliyab. Shuilian, kailanman ay hindi kita minaltrato. Bakit mo ako gustong saktan? Empress, naalala mo pa ba si Chung Kao? Si Chung Kao? Empress, sadyang makalimutin na ang mga nasa itaas. Sa bagay, ang mga tulad namin ay basura lang sa inyong paningin. Ikaw ang nagparusa kay Chung Kao. At pagkatapos niyon ay hindi na siya bumalik. Kasalanan mo ang lahat. Ilayo niyo siya! Bilis, bilis! Ang damong Phoenix Crying Blood ay walang butas. Ang damong Phoenix Crying Blood ay walang butas. Alam kong nagulat ang lahat sa nangyari ngayong araw. Napagod din ako. Maaari na kayong magsialis. Opo. Dahil nalaman na ang buong katotohanan at nahuli na rin ang kriminal, umaasa ako na ang mahal na reyna ay hindi na mag-aalala at unahin ang inyong kalusugan. Pati ba naman ang ibang tao pinapakialaman mo? Tingnan mo nga iyang suot mo, punit-punit na. Hindi ka man lang mukhang shouting ng korte ng dali. May punto si Zhao Zhao. Yair. Magpalit ka muna ng damit dito sa aking palasyo. Hindi magandang tingnan kung lalabas kang ganyan. Magpasalamat ka na sa mahal na reyna. Salamat po, mahal na reyna. Mauuna na po kami. Sige na, lumakad na kayo. Ako na. Kaya ko na to. Ang laki mong lalaki? Bakit ka ba nahihiya? Huwag. Sandali. Huwag. Umalis ka riyan. Teka. Huwag muna. Huwag. Pei Shaoqing, ayos ba ang suot mo? Salamat po, mahal na reyna. Bagay na bagay po sa akin. Tingnan ninyong dalawa. Masyadong maayos ang inyong samahan. Nag-aalaga sa isa't isa. Bagay na bagay kayo. Huwag niyo po kaming biruin ng ganyan, mahal na reyna. Naku, mahal na reyna. Huwag niyo na po kaming ituloy dyan. Aalis na po kami. Bye-bye po. Nakikita kong nagmamahalan ang dalawang iyon. Siguro ay dapat ko na silang ipakasal para maging isang magandang kuwento. Binibini, may masamang balita. May balita mula sa palasyo ng Fengyi. Sinasabing ang mahal na reyna ay gustong pagtambalin sina Lord Pei at Shen Zhaozhao. Ano? Panahon na para malaman ni Kuya Yi kung sino talaga ako. Napakahusay mo na? At sa wakas ay nagbalik ka na, Pei Shaoqing. Mayroon akong napakagandang balita na dapat sabihin sa iyo. Ipapakasal ka na ng mahal na reyna? Ikakasal? Ng mahal na reyna? Isa itong malaking tulong mula sa sistema. Matatapos na ang misyon ko. Congratulations, natapos mo na ang kuwento ng hiwaga sa palasyo. Matagumpay na nakuha ang loob ng bida, puno na ang puntos ng paghanga at may dagdag na $1,000. Makinig ang lahat sa utos. Alinsunod sa kalooban ng langit, ito ang utos ng emperador, si Korte ng Dali Shaoqing Pei Yi, na may malinis na paninindigan at mahusay sa kaniyang tungkulin, at ang anak ng punong ministro na si Murong Xuan na may magandang hitsura at mahinahong pag-uugali. Dahil angkop sila sa isa't isa, sila ay pinagtitibay sa kasunduang ito
upang magsama habang buhay. Yun lamang? Babala, babala. Nalayo na tayo sa itinakdang kwento. Pinipilit ng iload ang bagong kwento. Ipagpatuloy ang pagkuha sa loob ng bida. At lalo pang magsikap. Ano? Nagtaksil si Pei. Buti na lang at niliwanag ko ang lahat sa mahal na Reyna na nagpalipas na kami ng gabi ni Kuya Yi. Kung hindi ay baka naunahan pa ako ng masamang babaeng ito. Tinatanggap ni Murong Shua ng utos. Hindi, sandali. Zhao Zhao, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala akong kinalaman sa kasalang ito. Akala ko ay ikaw ang... Ang galing mo, Pei Xiaoqing. Ang dami mong alam na laro. Namamangka ka sa dalawang ilog. Napakasalawahan mo. Zhao Zhao, Kuya Yi, natatandaan mo pa ba ang kakahuyan ng wilaya ng Wanian? ikaw. Ang kasama mo ng gabing iyon ay ako. Napakahusay na sana ng diskarte ko. Ngunit bigla siyang magpapakasal sa ibang tao. Binibining Zhao Zhao, nandito na tayo. Kahit gaano ka pakalungkot, hindi ka na dapat uminom pa. Malungkot? Hinding-hindi kaya ako malungkot. Ginagawa ko lang ang lahat para makauwi. Huwag. Pero seryoso, ang lungkot-lungkot ko talaga. Zhao Zhao. Huwag ka nang uminom. Oh. Rerepetuhin niyo naman po ang sarili niyo, Pei Xiaoqing. Ikakasal ka na nga sa ibang babae. Kaya huwag mo na akong hawak-hawakan. Zhao Zhao, hindi ko ginusto na mapangasawa si Xuan Er. Dahil lang sa ibinuwis niya ang buhay niya para iligtas ako. Alam ko. Dahil kababata mo siya, di ba? Zhao Zhao, tungkol dito, hindi ko ito pwedeng ipaliwanag ng husto. Hindi ko pwedeng sirain ang reputasyon niya sa isang salita ko lang. Naintindihan mo ba? Sige. Mas mabuti pang huwag ka na lang talagang magsalita. Aalis na ako para maayos tayong maghiwalay. Ang mga gamit mo, isasauli ko na sa iyo. Tapos na tayo. Kaya naman pala. Sabi niya, parusahan ang sinumang babaeng may markang paru-paro dahil ayaw niya lang na masira ko ang mga plano niya. System? Lumabas ka, System. Gusto ko nang umuwi. Manatili po sanang kalmado ang host. Sa ngayon, ang paghanga niya sa iyo ay nasa maayos pa ring antas, hindi pa bigo ang misyon. Anong misyon pinagsasabi mo? Magpapakasal na siya. Gagawin mo ba akong kabit? Ang nakatakdang kasal ay hindi nangangahulugang kasal na talaga. Ang pag-ibig ay isang labanan. Kaya umayos po kayo. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Zhao Zhao, gabi na. Ihahatid na kita sa inyo. Siya? Sumunod ba siya rito? Sobrang inis ako kay Pei. Sino ba ang magpapakasal nang ganito kalalim na ang gabi? Ito ay kasal para sa mga yumao na. Mahigpit itong ipinagbabawal ni Dinastiyang Dasheng. Kaya kaming taga-korte ng Dali ay hindi ito palalagpasin. Tara na! Yumukod sa langit at lupa. Yumukod sa mga magulang. Yumukod sa isa't isa ang mag-asawa. Tapos na ang seremonya. Dalin na sila sa silid. Tara na. Bukas ng umaga natin itutuloy ang paghimlay. Alis na tayo? Lumayo ka sa akin. Trillian? Paano siyang naging siya? Siya ay pinarusahan gamit ang lubid sa leeg.
Pero, ang hindi ba dapat ay nasa opisina siya ng mga lingkod sa palasyo? Kahit na pinarusahan ng isang utusan sa palasyo, hindi siya dapat nandito. Kahit na nahaharap sa hadlang ang pangunahing pag-iibigan, dapat pa ring ituloy ang investigasyon. Kailangang magpakatatag. Malaki ang posibilidad na mababago nito ang takbo ng kasunduan sa kasal. Susugal ba ako? Masyadong magulo ang buhay pag-ibig ko? Ngunit sunod-sunod naman ang mga kasong dapat lutasin. Anong tagumpay sa pag-ibig? Ang gusto ko lang ay tagumpay. Walang sinuman ang dapat mawala ng walang hustisya. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Boss, may naganap na kasal ng mga patay sa labas ng lungsod kagabi. Ang babaeng ikakasal ay mula sa loob ng palasyo. Sigurado ba ang impormasyong iyan? Si Jin Yutang po ang nagulat niyan. Pumasok na po sila ni Binibining Jiao Jiao sa palasyo. Mukhang malalim ang kinalaman ng usaping ito. Papasok na ako agad sa palasyo. Kuya Yi. Kuya Yi, nandito na si Prince Brother. Pinapatawag ka niya agad. Bantayan niyo silang mabuti. At mag-ulat agad sa akin kapag may balita na. Pakiusap, ipaalam niyo po sa nakatataas na si Shui Lian ay nakatali na kay Master Wang sa timog ng lungsod. Sa ngayon, may kulang pa na isang babae. Masyado nang malayo ang naaabot ni Shen Zhao Zhao. Alam mo na ang dapat mong gawin. Opo. Itong si Unoch Gao ay walang alam sa lahat ng bagay. Puro palusot at iwas. Halatang may itinatagong kasamaan. Ikaw ba ang Shen Zhao Zhao ni Korte ng Dali? Ito ang sulat mula kay Ate Shuilian na inuutos niyang iabot ko po ng personal sa inyo. Shuilian? Binibining Jiao Jiao. Ako po si Shuilian, isang utusan mula sa palasyo ng Fengyi. Mayroon po akong matalik na kaibigan mula pagkabata. Siya po si Chung Kao. Isang taon na ang nakakaraan. Aksidenteng natapon ni Chung Kao ang gamot ng mahal na reyna. Kaya dinala siya sa tanggapan ng mga Ainok. Mula noon ay hindi na siya narinig o nakita pa. Noong una, akala ko ay malupit lang ang mahal na reyna. Ngunit ngayon ko lang nalaman na si Onok Gao ang may gawa. Lihim niyang tinapos ang buhay ng mga utusang nagkasala upang ibenta para sa kasal ng mga pumanaw. Binibining Jiao Jiao, ikaw ang nag-iimbestiga sa mga kawalan ng katarungan, sumisiyasat sa mga kakatuwang kaso. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Alam kong wala na akong sapat na oras, nakikiusap ako sa iyo. Na para sa akin at para kay Chung Kao, ay bigyan mo kami ng katarungan. Masyadong kasuklam-suklam itong si Onok Gao. Iniligtas ni Ate Shuilian ang buhay ko. Hindi makatarungan ang pagkawala niya, kaya hindi ko kayang magbulag-bulagan lang. Sa tuwing si Unok Gao at ang mga kasama niya ay naghahatid ng mga dalaga sa bodega para sa kasal ng mga kaluluwa, mamayang hating gabi ang susunod nilang palitan. Pwede ko kayong dalhin sa loob. Kung ganoon, mamayang hating gabi sa may bodega sa likod na pinto, magkita-kita tayo doon. Bakit wala pa rito si Xiao Lizi? Tapos na ang shift ng mga gwardiya. O kaya, pumasok na tayo sa loob. Anong ginagawa mo? Kailangan gumamit ng diskarte. Napakasakit ng sinapit ko. Sino yan? Kawawa naman ako. Sino yan? Multo. Jiao Jiao, ang paraan mo ng pagpapanggap na multo ay talagang napakahusay. Siyempre naman, wala kaming alam sa pakikipaglaban, kaya dadaanin na lang namin sa talino. Hindi naman tayo marunong mag-martial arts, kaya gagamitan na lang natin sila ng diskarte. Halika. Bantayan mo ang paligid dito. Papasok ako para tingnan ang loob. Jiao Jiao, mag-ingat ka po!
Binibining Zhao Zhao. Xiao Lizzie? Hindi ito maganda. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kinuha nila si Binibining Zhao Zhao para ipakasal sa patay. Bilisan mo, iligtas mo siya. Ito ang listahan ni Eunuch Gao ng mga ibinibentang bride para sa patay. Kailangang mahuli siya. Para kay Ate Swillian at sa marami pang lingkod sa palasyo upang makamit ang katarungan. Nako, hindi. Xiao Lizzie. Xiao Lizzie. System? System? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Paalala sa host, ngayon na ang mahalagang sandali para baguhin ang daloy ng itinakdang kasal. Dahil sa layo ng host sa mabangong sachet, ay hindi na. Hoy! Maaaring magpatuloy ang koneksyon. Hoy? Hoy? Bakit buhay pa ito? Ano bang ikinagugulat mo riyan? Mawawala rin naman siya sa mundo mamaya o bukas. Araw ng kasal ng aming miss ngayon? Sino ang nangangahas na pumasok? Ang korte ng dali ay nag-iimbestiga ng kaso. Kasamahan nila kami. O sige, pumasok na kayo. Tingin pa? Yumukod sa langit at lupa. Yumukod sa mga nakatatanda. Magbigay galang sa isa't isa. Sandali lang. Hindi pa maaaring ituloy ang kasal. Sandali. Hindi pwedeng matuloy ang kasal. Boss, ipinadala si Binibining Zhao Zhao para ipakasal sa Yumao at hindi natin alam kung ligtas pa siya. Anong sinabi mo? Ito ang record ng sikretong kasal para sa mga patay ni Eunuch Gao. Tara. Kuya Yi, Yer. Kapag umalis ka ngayon, ano na lang ang matitirang dangal para sa Schwaner? Ninong, wala po akong intensyong umatras sa kasal. Ngunit ngayon ay usapin na ito ng buhay at kamatayan. Pagbalik ko, siguradong hihingi ako ng tawad sa Schwaner at pati na rin po sa inyo, Ninong. Kuya Yi. Magsalita ka. Nasaan si Shen Zhao Zhao? Hindi ko na maalala. Sabi ng hindi ko na maalala. Hindi mo maalala? Magsasalita ka ba o hindi? Kay Binibining Zhao Zhao ito? Ngayon, naaalala mo na ba? Sa sementeryo ng mga ninuno ng Wei family sa kanluran ng lungsod. Ang Eunuch Gao, dahil sa iligal na pagpapakasal sa mga pumanaw na, ay hindi mapapatawad ang kasalanan. Dalhin sila agad sa korte ng dali. Tumigil kayo. Sino ang dumating na iyan? Sugod. Tapusin nyo. Zhao Zhao. Pei Yi! Iligtas mo ako! Pei Yi!
Huwag kang matakot, Zhao Zhao. Ilalabas kita agad mula rito. Pei, hindi ko na. Zhao Zhao, magpakatatag ka. Hindi ko na yata kaya. Zhao Zhao, inuutusan kita. Lumaban ka. Kumapit ka lang. Zhao Zhao, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ililigtas kita. Zhao Zhao, magpakatatag ka. Inuutusan kitang magpakatatag. Pei, Zhao Zhao, nandito na ako para iuwi ka. sino ba naman ang magbubukas ng ataul gamit ang mga kamay? Zhao Zhao, patawad po. Ang dahilan kaya ako pumayag na pakasalan si Murong Xuan ay dahil mayroon akong mabigat na dahilan na hindi ko maiwasan. Noon, doon sa kawayanan ng wilaya ng Wanian, nalason ang buong katawan ko. Kung hindi dahil sa pagsasakripisyo niya para iligtas ako, marahil ay wala na ako ngayon. Kaya, pinakasalan mo siya dahil... Maniwala ka man o sa hindi, dito sa puso ko, mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang tanging mahal ko. Tingnan mo nang mabuti. Ako ang nagligtas sa iyo sa kawayanan ng gabing iyon at nagpapanggap lang si Murong Xue. Ang tanga mo talaga? Maging iyon ay nagkamali ka pa. Pasensya na. Paano ko nagawang? Dahil lang sa isang balat? Ay mabigo ko ang taong tunay kong minamahal. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang lahat sa iyo. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa lahat. Anong gagawin ko? Ang lala ng sugat mo. Pei. Pei? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Pei. Tay, iiwan na ba ako ni Kuya Yi? Bakit hindi pa siya bumabalik? Xuaner. Tungkol sa kasal niyo ni Yeer, ano ba talaga ang nangyayari? Siyempre po. Mahal namin ang isa't isa ni Kuya Yi. Kung totoo yan, bakit iniwan ka niya? Sapat na yan. Noon sa wilaya ng Wanian, may nakasama si Kuya Yi na babaeng may markang paru-paro. Nagkaroon sila ng panandaliang ugnayan. Pero si Kuya Yi, nalason siya ng matindi, kaya hindi niya namukhaan ang babae. Kaya, pinalabas kong ako iyon. Napakagulo mo. Markang paru-paro? Ibig bang sabihin ito, wala na siyang sakit? Ang dangal ng isang babae, wag mong gawing laro. Tay po, talaga pong, mahal na mahal ko si Kuya Yi. Mahal ko talaga si Kuya Yi. Kasalanan ito ni Shen Zhao Zhao. Siya ang humaling kay Kuya Yi. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong makakasal ako kay Kuya Yi. Kapag kinasal na kami, siya ay magiging akin na lang. Sige na po, Tay. Hay, bata ka. Iyang si Shen Zhao Zhao, nagkataong taga-wilaya ng Wanyan din siya. Kayong mga tauhan ko. Po, Panginoon. Sige. Imbestigahan ng maigi si Shen Zhao Zhao. Tignan nyo kung mayroon siyang markang paru-paro. Kapag meron, kung paano siya lulutasin.
Ang babaeng yan ay hindi dapat manatili. Masusunod po. Tay po. Si Shen Zhao Zhao ang nagpahirap sa akin ng ganito. Ipaubayan niyo po siya sa akin. Hindi pa magaling ang mga sugat mo, kaya inumin mo na agad itong gamot. Nasira ang dating isa, kaya gumawa ako ng bago. Zhao Zhao, ngayon ba? Ay bati na tayo? Anong bati ang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi mo noon na ang babaeng may butterfly birthmark ay dapat parusahan? Zhao Zhao, posible kayang ipinakiusap lang sa akin ng mahal na prinsipe na hanapin ang babaeng may butterfly birthmark at pagkatapos ay binilinan akong huwag siyang saktan o saktan? Ang ganoon pala iyon. Zhao Zhao, napakarami na nating pinagdaan ng hirap ng magkasama. Ikaw ba? Handa ka bang magpakasal sa akin? Paano kung... Sinasabi ko lang na paano kung... Kailangan ko nang umalis? Saan ka man nanggaling? O saan ka man pupunta? Habang buhay kitang susundan. Hintayin mo ako, pupunta agad ako kay mansyon ng Murong para itigil ang kasal. Tagumpay ang pagbabago sa katapusan ng kasal, sinisimulan ang huling misyon, ang hindi natapos na kasalan. Tulungan ang Pei na makumpleto ang engrandeng kasal para matapos ang laro. Pagkatapos ba ng kasal, ay babalik na ako? Handa na po ang mga hukbo sa labas ng lungsod. Naghihintay lamang ng inyong utos bukas, aking Panginoon. Amang Turing. Sino iyan? Amang Turing, hindi ko po pwedeng pakasalan si Xuaner. Si Shen Zhao Zhao ang babaeng minahal ko sa wilaya ng Wanya. Siya ang tinitibok ng puso ko. At kailanman ay hindi ko siya bibiguin. Year, may mahalaga akong pinag-uusapan. Pag-usapan na lang natin iyan sa ibang araw. Ikaw, bumalik ka muna doon. Amang Turing? Balak niyo po bang gumawa ng masama laban sa pamahalaan? Kung matalino ka at susunod, magpakasal ka na kay Xuaner bukas. Kapag naluklok na ako sa trono, paniguradong magkakaroon ka ng mataas na posisyon. Paano kung ayaw ko? Inaakala mo ba na makakaalis ka pa rito ng buhay? Murong Xuan, isa kang impostor at may lakas ka pa ng loob na magpakita sa akin? Bata pa lang ako ay mahal ko na si Kuya Yi at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ate Zhao Zhao, nagmamakaawa ako. Ipaubaya mo na siya sa akin. Kahit pa ipaubaya ko siya sa iyo? Ngunit ang pag-ibig na nakuha sa kasinungalingan, maaari mong maloko ang sarili mo, pero maloloko mo ba ang ibang tao? Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako sa iyo. Sige, Murong Xuan, ikaw na pakitang tao ka. Pinilit mo akong gawin ito. Unang pagyukod sa langit at lupa. Pangalawang pagyukod sa mga magulang. Pagyukod ng mag-asawa sa isa't isa. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na yumukod? Huwag niyo ituloy ang seremonya. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na sumamba? Huwag kayong sasamba. Amang, peke ang babaeng ikakasal na ito. Bakit ikaw iyan? Haha, hindi mo inaasahan iyon, di ba? Kasalanan ito ng anak mo dahil masyado siyang tanga.
Pinilit mo lang ako. Ikaw ang unang pumilit sa akin. Shen Zhao Zhao. Ano ngayon? Napabilis ba ang pagsasalita mo? Ako mismo ang nahihiya para sa iyo. Binibining Xiao Xiao. Matagal mo nang nahulaan na may masama siyang balak. Murong Huayqian. Nagnakaw ka ng pondo ng hukbo at nag-organisa ka pa ng kasal para sa mga yumao. Ngayong may matibay na ebidensya na. May sasabihin ka pa ba? Kuya, bilang punong ministro, paano mo nagawa ang mga bagay na ito? Tumahimik ka. Inaakala nyo ba na dahil sa mga ito ay mahahatulan nyo na ako? Mga tauhan, ipasara ang piging. Walang sinuman ang lalabas ng palasyo ng Feng Yi. Tiyo, huwag ka na magpumiglas. Napapalibutan na kayo ng aking mga sundalo. Ano? Posible kaya? Ikaw na naman. Tumpak. Si Murong Huayqian ay may masamang balak? Pero kung padalos-dalos akong magpapadala ng mensahe, tiyak na mahaharang ito. Isinusulat ko ito sa paraan ng pinakasikat na pinyin code ngayon. B. P. F. Pinyin code? Ang pagtataksil sa bayan ay isang napakabigat na kasalanan. May hawak kang isang lihim na sulat na ikaw lang ang nakakaintindi para kasuhan ng punong ministro ng pag-aalsa. Shen Zhao Zhao, paano mo ako mapapaniwala? Ito ang isinulat ni Pei. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat ay maniwala ka sa kanya, di ba? Oh, sinabi sa akin ni Pei na kapag hindi ka naniwala, ipakita ko raw ito sa iyo. Kahit kailan talaga, hindi dapat pinapakita ang gamit ng babae basta-basta. Ako ang hinahanap mong babaeng may balat na paru-paro. Ha 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 ha. Kahit pa nakapaghanda kayo ng maaga, ano naman? Ilang mga sundalo lang yan. Kapag sumalakay na ang mga hukbo ko mula sa labas ng lungsod, kayong lahat ay mawawala na sa mundong ito. Nakikipagsabuatan ka pala ng palihim sa militar. Kuya, nalimutan mo na ba na ang pamilya? Pamilyang Murong ay matagal ng tapat at marangal. Matagal ng tapat at marangal? Isa lang naman silang masunuring aso. At ako ay magiging pinakamataas sa lahat. May balita po. Punong ministro, Umatake na ba ang mga sundalo sa labas ng lungsod? hindi po, punong ministro. Sa labas po, may grupo ng mga nagdadala ng harina na humarang sa tarangkahan, hindi po makapasok ang ating mga tao. Ano? Saan galing ang mga harinang iyan? Ako iyon? Inuutusan ko ang Jin Yutang? Gumastos ako ng napakalaking halaga? At umupa ng maraming trabahador. Ang mga sako ng harinang bitbit nila ay matagal nang nakatambak at humarang sa buong tarangkahan. Haha. Dahil lang talaga ito. Sa kapangyarihan ng pera. Wala kayong silbi. Tiyo, ngayong nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, tumigil ka na. Ako na mismo ang hihingi ng paumanhin sa harap ni Ama para maisalba ang dangal ng pamilyang Murong. Sino ka ba sa tingin mo? 20 taon na ang nakakalipas kung hindi dahil sa akin. At hindi ko ipinalit ang mapagpanggap na gaya mo sa Shen Zhao Zhao. Ikaw na batang ligaw lang sa lansangan na hindi kailanman makakaupo sa trono. Hanger, huwag kang makikinig sa mga kasinungalingan niya. Ikaw ang tunay kong anak. Ha, bakit? Mahal na Reyna. Nakalimutan mo na ba? Dati, para mapangalagaan ang posisyon ni Pamilyang Murong, ay ako mismo ang kumuha mula sa piling mo at naglayo sa munting prinsesa na may balat na parang paru-paro. Ano? Ako pala ang nawawalang prinsesa? Ang sarili kong anak ay nasa tabi ko lang. Pero hindi ko man lang siya nakilala. Kahit pa hindi ako mula sa maharlikang angkan. Ngunit sa lahat ng taong ito, ang pagkalinga at pag-aalaga sa akin ng ina ay lahat totoo. At pagdating naman sa pamumuno sa bansa, dapat lang na pumili ng mga taong may kakayahan. Murong Huayqian, itigil mo na ang makaluma mong pag-iisip.
Shen Zhao Zhao, kasalanan mo ang lahat. Dahil sa pagpapakita mo, ang lahat ay nasira. Pagbabayarin kita. Zhao Zhao. Pagbabayarin kita. Ingat. Pei Yi. Kuya Yi, hindi ko sinasadya. Kuya Yi, ayaw kitang saktan. Xuaner. Tungkol sa pagtalikod ko sa kasal natin noon, kasalanan ko yun sa'yo. Ang saksak na ito ay ituring mo ng pambawi ko sa'yo. Kuya Yi, talaga bang mahal na mahal mo siya? Handa ka bang magsakripisyo para sa kanya? Kumuha kayo ng tao, dakpin si Murong Xuan. Ama, wag. Xuaner. Xuaner. Ama, Xuaner. hindi po ako naging mabuting anak. Nagdulot lang ako ng maraming problema sa inyo. Wag po ninyong sisihin si Kuya Yi. Wag po. Wag nyo nang ituloy ang maling landas na ito. Xuaner. Inisip ko, akong si Murong Huayqian na nagtrabaho ng husto at nagplano sa buong buhay ko. Ngayon, wala na akong natira. Bilang iyong ama, mukhang napakahusay ng pagpapalaki ko sa iyo. Tio? Ipalabas ang utos. Ang punong ministro na si Murong Huayqian ay pumanaw na dahil sa malubhang sakit. Ang anak niyang si Murong Xuan, dahil sa sobrang pighati, ay sumunod na rin sa kanyang ama. Kaya ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Xiaoqing na si Korte ng Dali at ni Pei Yi ay wala na ring bisa. Masusunod po. Kumusta na si Reyna na ina? Nakatulog na siya. Sa dami ng nangyari, hayaang magpahinga muna siya. Zhao Zhao, kapag gumaling na si Reyna na ina, formal akong hihiling kay Haring Ama na itama ang pagkakakilanlan mo at ibalik ang posisyon mo bilang prinsesa. Para naman sa akin, kailangan ko na ring bumalik sa lugar kung saan talaga ako nabibilang. Ang lugar kung saan ka nabibilang ay narito lang. Mabuti kang crown prince at sa hinaharap, magiging mahusay kang emperador. Pero ikaw ang may tunay na dugong bughaw. Samantalang ako ay, Sa pamamahala ng mundo, ang dugo ang pinakawalan nating kailangan. Wala akong interes na maging prinsesa. Pasensya na, tatanggihan ko iyan. Pei Yi. Zhao Zhao. Kahit sino ka pa, ang nais ko lang ay makasama ka, habang buhay, at sa bawat kabilang buhay, at hindi tayo magkakahiwalay hanggang sa ating pagtanda. Pagbati sa host sa pagtapos ng main mission, tinatanggap mo ang marriage certificate bilang gantimpala, matagumpay na nakuha ang puso ng male lead. Tapos na ang kwento ng kaluwalhatian ng mga magkasintahan. Naghahanda na para bumalik sa totoong mundo.
Pei, ayaw kong makipaghiwalay sa iyo. Hindi mangyayari iyan. Magsasama tayo habang buhay. At hindi tayo kailanman magkakahiwalay. Hindi magkakahiwalay? Hindi ganoon kadali iyon. Zhao Zhao, sa totoo lang, nagmula ako sa ibang mundo. Pei, sa totoo lang ay nanggaling ako sa kabilang mundo. Kailangan ko na ngayong bumalik doon. Ayaw ko ring umalis. Kung may pagpipilian lang sana ako, talagang uupakan ko ang sistemang ito. Pero kabilang ako sa ibang dimensyon, kung paanong dito ka nararapat. Doon sa mundo ko, nariyan ang tatay at nanay ko, at marami pang naghihintay sa aking pagbabalik. Patawad, mahal kita. Ako ba ay nakabalik na? Tuto. Tuto? Pei, Classmate, interesado ka bang sumali sa aming Hanfu Club? pasensya na po. Ayos lang. Shen Zhao Zhao. Ang hirap mong hanapin. Isa kang Shaoqing ng Dali Temple. Ang paghahanap lang ng daan ay sisiw lang sa'yo, di ba? Tagumpay ka, host. Matagumpay mong nahanap ang tunay na pag-ibig. Ang honor of lovers ay ganap na nakamit.